nire-repair niya yung mga bumagsak na voltage ng battery. Yung mga ka-e-bike, meron tayong 12 volts battery ng e-bike ngayon, no? 12 ampere. Alam mo na naman, tag-ulan ngayon, gusto ng bagyo, baka mawalan tayo ng ilaw o kuryente. Kailangan natin ng backup para sa mga ilaw-ilaw natin ng mga LED. Bago natin gamitin, tingnan natin kung ilang volts na lang. Yun, 10.91 volts. Wala na siya sa 12 volts, so hindi na natin ito magagamit, no? Kulang na. Ang kailangan natin yan, o-order tayo ngayon ng kailangan natin order na charger. Punta tayo sa Lazada. Ayun, may nakita tayo. Ito, ganyan yun, no? 12 volts battery, 659 pesos lang. Mukhang maganda, oh. Ayun, no? So automatic na rin daw siya nagka-cut. Basta nire-repair niya na rin yung loob ng battery. So try natin na sana effective nga ito, no? So orderin na natin siya, buy now. Okay, buy now zero shipping pa. Orderin na natin. Okay na. Antayin na lang natin dumating na order na. Uy, ang bilis. Tingnan niyo, nandito na, oh. Bubuksan na natin. Ang bilis naman talaga. Try natin, ha. Okay. Buksan na natin. Okay. Buksan na natin ito. Buksan na natin ito. Ayun nga. Nakita ko na, nakabox. So maraming salamat, seller, ha. Sa napakabilis na pagpapadala. Kailangan na kasi. Okay. Yan. Okay, packaging good. Intelligent pulse repair charger. 12 to 24 universal. Intelligent 12 volts charger na daw siya. Tingnan natin. Sana maganda. Grabe, nakakabilig naman talaga si seller, oh. So, meron siyang manual, no? Pero hindi naman natin binabasa yan. Tayo agad, wala nang ano-ano pa. Punta na agad tayo dito sa wow, so nakabalot siya, nakabubble wrap. Okay, ito siya, bali. Para sa akin, sa bigat naman niya ay ayos lang. Medyo magaang, medyo magaang, honest review. Tapos meron siyang ano to, ano daw, screen. Okay, battery. Siguro, ano ba to? Tapos, ito yung mga sign niya. Siguro, ito yung mga features niya, no? LCD display siya, 12 to 24. Smart. Ito. Pulse repair charger. So, intelligent charger na daw siya. May mga ilaw din siya. Ito yung power. Ayan. So, ito yung pinaka-switch niya. Tapos, enable repair. O, pwede natin i-on. Okay. Tapos sa likod, okay, very good, may fan naman siya, labasan ng init ng mga pyesa. Tapos in terms of cord naman, makapal naman din kahit papaano. Ito naman yung battery terminal, o yung pinaka ano niya, no, crocodile clamp. Tapos as usual, 220 to 250 volts. Ano? Itong charger na to. So pwede na pala tayo makapag-charge. So tingnan natin. Saksak lang natin. Okay. Tingnan natin kung yung manual, pwede nyo na lang siyang basahin, no? Pero mabilisan lang tayo ngayon. Mabilisan lang. So dito na tayo. Subukan na natin siya. Ito 14.5 volts. Tapos 0 ampere. Okay, naka 12 volts siya. Siguro automatic na rin to kapag 24 yung kina-charge mo.
iilaw na dito. So ngayon, dito muna tayo sa isang battery. Okay, so nag-iilaw na yung ano niya, nagbi-blink na yung charging niya kahit wala pa tayong chine-charge. Try natin. So, the moment of truth. Ayan. Okay. Okay, umilaw na nga yung 12 volts. O kanina pa yata nakailaw. Ayan. Gumana ba? Okay, gumana naman yung fan niya. Gumana naman. Gumana na yung fan niya. Tapos ito naka-on. So try natin ano ba ito? Floating charge. So pag ginanito ko naman, iilaw na yung floating charge. 30 to 300 ampere hour. 6 to 30 ampere hour pag naka-on siguro. Ayan. Tingnan natin kung nagcha-charge siya. Gamitan natin siya ng smart multi-tester din. Kanina 10 volts, no? So tignan din natin kung ilan na. 12.9798. So talagang legit siya. Nagcha-charge siya. Kasi 10 volts lang yan eh. Tingnan lang natin kung bukas ba mapupull. So iwan ko yan overnight. Then tignan ko kung ilang oras talaga siya magpupull, no? Bagay, iwan ko naman siya overnight. Hindi ko alam kung ilang oras bago ma-full to. Basta bukas titignan ko kung ilang volts na siya. So naka 30 na siya. Yan. Kanina 10 volts, so nagbigay na siya ng voltage. Ganun. Nagcha-charge na siya. Ayan mga k-bike, yun lang. So sa lahat, ayan, nagcha-charge na siya. Ayan. Ilang ampere ba? Ilang ampere? 2 ampere, 2.1 ampere. Okay. Sa voltage 13. So dito meron din naman voltage 13.2 ang meron sa kanya dito. Okay mga k-bike. One eternity later. Okay, tumigil na siya sa blink. So 100% na siya. Okay. Ang volts niya ay 15.6. Tapos kung makita yung ampere 0.9, 15.6 volts. Okay. Tingnan natin kung ilang volts na siya. Kahapon, ano siya eh. May ilan na lang ba yun kahapon? 10 volts, 10.91. Ngayon, 13.70. Ang galing! Ang galing! At ito na nga, dahil sinabi ko na magpapa-raffle tayo, no? Pumili ako, yung mga nagko-comment, mga nakita ko, nilista ko yan. So ito yung mga kasali sa mga pa-raffle natin, no? Pang snack kumbaga. Kaya salamat sa suporta dahil 10k followers na tayo. So magro-roleta tayo at kung sino yung mapipili, mag-comment po. Dahil kung hindi, yung pangalawa po sa mapipili sa roleta, siya po yung mananalo. Sa kanya mapupunta na dapat sa unang napili na sa roleta, no? Within 24 hours lang po kapag hindi po nakapag-comment yung una, may pag-asa po yung pangalawa po. Basta nag-comment din siya within 24 hours. Maraming salamat po ulit. Mag-roleta na tayo. Congratulations po, Tosan Kuyota. So mag-comment ka po, no? Pakisabi po na first winner po, kahit gano'n na lang, okay lang yun. So roleta na po tayo ng pangalawa po. Congratulations po sa pangalawang napili, Zamir Cervantes. May chance ka po if ever hindi mag-comment yung una. So congratulations po sa inyo. Maraming salamat. So goods. 13.72. Diba?
kaya siya nababa ng ganyan. Kasi kumbaga full charge na pala, katatanggal lang ng charger niya. Mag-stable yan kung hanggang saan siya. So, pwedeng 13.20, ganun. So, mamaya titignan ko ulit kung hanggang saan siya mag-stable. Bababa talaga yan. Okay.